Sinuportahan ng Malacanang ang pahayag ng Justice Department na walang makitang conflict o salungat sa paghahain ng grave threat case laban kay Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Gustong ipabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na inihain ng Department of Justice laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giit kasi ng depensa ng bise, hindi ito pwede dahil nakapaloob din ng umano'y grave threats sa impeachment case. Maituturing din nila itong lack of jurisdiction. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa inihaing motion to quash. Pero kinontra ito ng DOJ at sinabing magkaiba ang usapin ng impeachment trial sa magiging paglilitis ng kasong grave threats sa Senate Court at sa Regional Trial Court kung saan isinampa ang kaso. Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. May 5 araw ang korte para magkomento sa motion to quash. Inihain ng DOJ ang kasong grave threats pero hindi ang one count of inciting to sedition na inirekomenda ng National Bureau of Investigation. Sabi sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang sedition ay pag-aalsa ng hayag at magulo para makamit sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o ibang paraang labas sa legal na proseso ang ilang tiyak na layunin. Kaya't sabi ng DOJ, iba ito sa naging pagbabanta ng bise dahilan para isampa ang kriminal na kasong grave threats at hindi ang inciting to sedition. Nakasaad sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon na ang impeachment ay isang proseso ng paglilitis kung saan ang pinakamataas lamang na parusa ay pagpapatalsik sa pwesto at hindi pagpapahintulot na humawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Ang kriminal na kaso naman sa korte ay penal. Ibig sabihin, ang kaparusahan kung mapatutunayan nito ay pagkakakulong kaya't iginigit ng DOJ na walang anumang legal na probisyon na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng kaso ang vice-presidente. Bagay na sinang-ayunan din ng Malacanang. Halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado. Hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa Revised Penal Code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats. Nakasulat sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang grave threats ay isang ordinaryong krimen na nililitis sa mga regular na hukuman katulad ng Quezon City RTC kung saan isinampa ang kasong ito laban sa bise. Pero depende ito sa pagbabantang ginawa, ang parusa, kulong at piyansa o multa. Sheila Natividad, para sa Bayan.